Sinabi ni Donald Trump na lalo niyang papatawan ng parusa ang Russia. Ngunit gagawin lang niya ito kung susunod din ang lahat ng NATO members. Hihinto sa pagbili ng langis sa Russia at magpapataw ng mas mataas na taripa sa China. Sa ganitong paraan, ipinahayag ni Donald Trump na hindi siya magpapataw ng parusa sa rehimen ni Putin. At sa halip ay naghahanap siya ng ibang masisisi sa sarili niyang kakulangan ng aksyon. Alam naman ni Donald Trump na ang Hungary at Slovakia na ang mga lider ay taga-suporta ng Amerikanong presidente ay hindi basta-basta tatalikod sa mga enerhiyang galing sa Russia. Bukod pa rito, sinasabi ngayon sa Europa na sila ay nasa bingit ng isang malaking kasunduang pang-ekonomiya sa India at hindi pa handa ang Europa na pumasok sa ekonomikong alitan laban sa China. Pero bukod sa Europa, mayroon pang Turkey na malamang ay hindi papayag na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia. May ilang bansa sa Europa na patuloy bumibili ng likidong natural na gas mula Russia. At sa ganitong sitwasyon, natagpuan lang ni Trump ang dahilan kung bakit hindi niya agad pinarusahan ang diktador ng Kremlin. Ako si Alexei Pechi, Setyembre 15 ngayon. Talakayin natin ang paksa, pero bago tayo magsimula, paalala, sa YouTube channel na ito, araw-araw may balita at kwento tungkol sa mga kaganapan sa mundo para laging updated kayo. Kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na i-like ninyo ang episode na ito. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na handa siyang magpatupad ng bagong parusa sa Russia pero may imposibleng kondisyon. Kung lahat ng miyembro ng NATO ay gagawin din ito, ititigil ang pagbili ng langis mula Russia at magpapataw ng mas mataas na taripa sa China na sa totoo lang hindi pa nagagawa hanggang ngayon. Gaya ng isinulat ni Trump, malawakang parusa laban sa Russia kung gagawin din ito ng lahat ng miyembro ng NATO at kapag tumigil na silang lahat sa pagbili ng langis mula sa Russia. At heto, sa isang banda, sinasabi ng mga populista na tama si Trump. May rasyonalismo dito. Dagdag pa ni Trump ang kahandaan ng NATO na magtagumpay ay mas mababa sa 100% at ang dami ng pagbili ng ilang miyembro ng alyansa ng langis mula sa Russia ay nakakagulat. Si P, malaki ang pinapahina nito sa inyong posisyon sa negosasyon at sa inyong lakas laban sa Russia. Handa na akong magsimula kapag handa na kayo. Sabihin nyo lang. Sige, tuloy lang. Nanawagan si Trump sa mga bansa na sama-samang itaas ang taripa laban sa China ng 50 hanggang 100%. Kung wala ito, ayon kay Trump, ang mga bansa ng NATO ay, sa kanyang mga salita, nagsasayang lang ng oras ng Estados Unidos. Kaya naman, ang Estados Unidos ay basta na lang naghuhugas kamay at pupunta para gawin ang sarili nilang mga gawain. Sa kabilang banda, halos tiyak na hindi matutupad ang mga bagong kondisyon ni Trump. At si Trump mismo, pati na rin lahat ng kanyang mga tagapayo at ang kanyang team, ay alam na alam ito. Kaya, ang pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia sa Europa, tulad ng Hungary, Slovakia at Turkey, ay malamang na hindi titigil agad sa pagbili bukas. At nakakagulat, pero ang mga lider ng Hungary at Slovakia na sina Viktor Orban at Robert Fico ay malalaking tagahanga ni Donald Trump at malinaw na may impluwensya si Trump sa kanila. Mas madaling i-justify ang sariling hindi pagkilos dahil hindi rin kumikilos ang mga kasosyo. At para sa katarungan, kahit na karamihan sa mga bansang Europeo ay malaki ang ibinaba ng pag-angkat ng langis mula sa Russia, may ilang miyembro ng European Union na patuloy pa ring bumibili ng liquefied natural gas mula rito. Dapat itong bigyang diin. May ikatlong panig din ang reputasyon ni Donald Trump na ngayon ay pinagtatawanan dahil sa malalakas ngunit walang lamang banta at ultimatum. Sa kasamaang palad, malinaw nang naunawaan at natutunan ng lahat ng mga diktador na walang halaga ang mga banta ni Trump. Laging nagbabanta si Trump laban sa Russia, pero palaging may paraan siya para hindi ito gawin. At sa huli, hindi niya naman ginagawa. At sa administrasyon ng Amerikanong presidente, inisip nila na ang summit kasama si Pangulong Vladimir Putin sa Alaska ay maglalatag ng pundasyon para sa direktang pag-uusap ni Putin at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Pagkatapos nito, maaaring magkaroon ng tatlong panig na pagpupulong ng mga leader, Trump, Putin at Zelensky. Tumanggi si Trump sa ideya at iginiit na hindi papayag si Putin sa tigil putukan. At ngayon, sinasabi na ni Trump na pakinggan ninyo. Sina Putin at Zelensky ay sobrang galit sa isa't isa kaya hindi sila kailanman magkikita at mag-uusap. Ang tanong lang ay,
Nasaan si Donald Trump kasama ang ideyang ito sa nakaraang 8 buwan ng kanyang pagkapangulo? At nasaan ang kanyang mga tainga na talagang hindi nakarinig ng eksaktong parehong bagay mula sa mga Ukrainyano at Europeo? Hindi papasok si Putin sa matinong negosasyon. Gusto niya ay digmaan. Ngayon, matapos ang mga walang kwentang banta at ultimatum, sinabi na lang ni Trump na dapat tukuyin kung sino talaga ang mas may kasalanan sa digmaan, ang Russia o Ukraine. Sabi niya, kailangan pa nating pag-aralan ito, pero hindi lang naman tungkol sa Ukraine ang usapin. Sa mga pinakahuling balita, dapat tandaan na noong ika-10 ng Setyembre, iniulat ng mga autoridad ng Poland na may mga Russian drone na pinabagsak sa kanilang teritoryo. Noong Huwebes, Setyembre, 11 nang tanungin si Trump tungkol sa insidenteng ito. Sinabi niyang posibleng pagkakamali ito at kinondena ang nangyari. Ipinakita ng insidenteng ito kung gaano walang pakialam si Trump sa seguridad ng buong Europa, hindi lang ng Ukraine. Ngayon, iniimbitahan ko ang mga taga-suporta ni Donald Trump na nagkokomento sa YouTube channel ko na nagsasabing hindi ko raw nauunawaan ang malalim niyang plano para sa isang diskusyon. Malapit na niyang parusahan si Putin at matatapos na ang digmaan. Pakisulat naman, ano ba talaga ang plano? O baka naman, sa wakas ay aaminin niyo na lang na si Trump ay napahiya sa buong mundo at naging mahina at walang nagawa. Paalala lang, naganap sa Alaska ang summit ni Trump at Putin noong Agosto 15, 1 buwan na ang nakalipas. Nauna rito ang ultimatum ng Amerikanong presidente tungkol sa pag-aayos ng digmaan sa Ukraine. Ultimatum na kung hindi papayag si Putin sa negosasyon, ano ang mangyayari? Sumunod pa ang isa pang ultimatum at ilang deadline. Nauna rito, nag-meeting ang espesyal na kinatawan ni Trump na si Steve Witkoff sa diktador ng Russia sa Moscow. Ang negosasyon ni Trump at Putin sa Alaska ay tumagal ng halos 3 oras. Pagkatapos nito, lumabas ang Amerikanong presidente at sinabi na walang anumang kasunduan. Nagkita si Trump at Zelensky sa White House, saka tumawag kay Putin. Pagkatapos, inihayag niya ang paghahanda para sa direktang negosasyon ng presidente ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Trump sa mga mamamahayag na, sa kanyang palagay, hindi magiging problema para sa Russia ang paglalagay ng mga tropang Europeo sa Ukraine. Gayunpaman, pagkatapos nito ay lumabas si Peskov, ang press secretary ni Putin, at binigyang diin na negatibo ang pananaw ng Kremlin tungkol sa ideyang ito. Gaya ng sinasabi ko, na parang ang pagpapalawak ng NATO ang isa sa mga orihinal na dahilan ng digmaan. Sa huli, noong simula ng Setyembre, sinabi ni Trump na hindi pa handa ang Russia at Ukraine para sa kapayapaan. At muli, isang rhetorical na tanong, ano nga ba ang halaga ng mga salita ni Donald Trump sa kwentong ito? Sa paghimok sa Europa na manguna sa pagpataw ng parusa sa Russia at mga kaalyado, binibigyang diin ni Trump ang isa pang sensitibong issue. Sensitibo na ang issue ng anti-Russian na parusa para sa Estados Unidos. At ngayon, dahil sa hiling ng Amerikanong presidente, nanganganib pang lumala ang relasyon ng Europa sa China, kakampi ng Russian Federation. Ayon sa Le Monde, sinusubukan ni Trump ayusin ang relasyon sa Moscow at hindi nagmamadaling magpatupad ng parusa. Sa kabila ng hiling ng mga kaalyadong Europeo na nakikitang paraan para mapatigil ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Sa Europa, ang mga kahilingan ni Trump na magpatupad ng 100% taripa laban sa China ay hindi nakakatanggap ng suporta kahit si Trump mismo ay hindi rin nagpatupad ng mga taripang ito, kahit siya mismo ang nakaisip ng ganitong parusa. At dito ay magbibigay ako ng isang napakalinaw na sipi mula sa Le Monde. Hindi maaaring pumayag ang European Union sa mga kondisyong inilatag ng nangungupahan sa White House na may kinalaman sa pagtaas ng mga taripa sa inaangkat mula sa China. Hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat kumilos, pero sa ngayon ay walang sobrang taas na taripa, ayon sa isang diplomat ng Europa. Hindi ko nakikitang magsasanib puwersa ang mga Europeo kay Trump laban sa China dahil mahirap silang magtiwala sa Washington sa usaping Beijing. Nakakatakot kung ang ating pulisya tungkol sa China ay aasa sa Estados Unidos. Dagdag pa ng diplomata. Binanggit ng publikasyon na nangangamba ang European Union na sila ang magbabayad ng kapalit ng trade war sa pagitan ng Washington at Beijing at maging tapunan ng mga produktong Tsino. Hindi rin niya balak isakripisyo ang merkado ng China para lang sa mga parusa laban sa Rusya. Mas gusto niyang ituon ang pansin sa mga kumpanyang umiiwas sa mga parusang ito.
Ayon sa mga ekonomistang Europeo ngayon, ang layunin ng Europa ay magpatupad ng mahigpit na mga parusa laban sa ekonomiya ng Rusya na nakatuon sa tuwiran o di-tuwirang kalakalan sa Moscow. Ngunit hindi ito para sa lalo pang paghina ng ekonomiya ng Europa. Sabi nila ang taripa ay nakakasama sa ekonomiya ng Europa. Ang posisyong ito ay naaangkop din sa India na kasalukuyang nakikipag-usap sa European Union tungkol sa isang kasunduan sa malayang kalakalan na itinuturing bilang tugon sa pagtaas ng mga taripa. Dahil mahirap na sa Amerika, kailangang ibenta ito ng mga Europeo sa India o saan man. Binanggit ng opisyal ng Europa na hindi magpapataw ng taripa ang European Union laban sa India dahil ito ay salungat sa interes ng Europa. E di, maginhawa para kay Trump na sabihin, pakinggan nyo, handa na ako pero hindi pa handa ang Europa, kaya wala rin akong gagawin. Ayan na ang lahat ng banta ni Donald Trump. Malalakas na ultimatum, pagbabago ng posisyon, deadline at iba pa. Tapos sasabihin niya, pakinggan nyo, hindi naman ako tutol. Oh, kahit kailan handa ako. Kasalanan ng Europa, hayaan mo silang gumawa. Mag-iisip pa ako ng 2 linggo para kay Putin. Sa madaling salita, ganito ang sitwasyon. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.